Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang speech ni ex-Senator Manny Pacquiao after na nag-file siya ng Certificate of Candidacy bilang senador. Nako, nakakasuka, nakakadiri ang speech na ito. Bakit? Kasi sinasabi niya, tumakbo siyang senador para labanan ng korupsyon. Kaya lang, kakampi siya ng administrasyon. May nahanap akong post noong 2022 na election na before, One Balita Pilipinas, 1PS. Sabi dito, nangako si presidential aspirant Senator Manny Pacquiao na hahabulin niya ang pamilya Marcos dahil sa kanilang ill-gotten wealth. Yan at ibang pangako ng mga kandidato silipin. So, merong video. Hindi ko na lang mahanap dahil 2022 pa. Kaya lang, ako, tandang-tanda ko sa maraming pagkakataon, sa mga forum, sa mga debate, tahasang pinapatikos ni candidate Manny Pacquiao ang alleged corruption record ng Marcos family. Ipapakulong nga daw niya si former First Lady Imelda Marcos. So, yun yung salita niya noong 2022. Ngayon, kung mandidato siya, corruption pa rin. Tutuloy niyang labanan ang corruption. Aliado siya member na siya ng Partido Federal ng Pilipinas. So, nagpa-member siya sa Partido Federal, chair by the President, tapos ang pangako niya, hahabulin niya ang Marcos ill-gotten wealth. Ganon ba yun? Okay, so, pakinggan natin itong vlog o komentary ni Pinoy Views and Opinion. Kaya siya ang nagtawag na nakakadiri, nakakasuka na speech ni Manny Pacquiao. Ako po ay nag-file ng Certificate of Candidacy para tumakbo ulit ng Hindi na natuto mga kababayan. At ipagpatuloy ang aking advokasya para labanan ang korupsyon. Diyos me. Intro pa lang mga kababayan, nagsablay na. Ipagpapatuloy ang aking advokasya para labanan ang korupsyon. Diba, alam natin na pabigla-bigla, naging anti-corruption crusader ito si Pacquiao mga kababayan dahil ginamit niya yan para sa kanyang pamumulitika. Dahil tumakbong presidenteng, ewan lang natin kung anong analysis niya mga kababayan. Pacquiao analysis siguro. Talo. At yung kalaban niya, si Ngagnag, grabe kanyang atake dahil kurakot. Ngayon, nakijoin na kay Ngagnag. At ang sabi, ipagpapatuloy niya ang kanyang crusade for anti-corruption. Tapos, nag-join na sa taong sinasabi niyang corrupt. At marami po tayong sa aking panungkulan sa Senado nung Nagpatalos sa grabe, no? Nag-iisip ba ang ating butihing pambansang kamo? Yung inaakusahan niya na kurakot, kakampi niya na ngayon, tapos lalabanan niya ang korupsyon. Okay. Karaan ay mayroon po tayong investigahan ng mga korupsyon. Kumusta na pala yung sabi mong may makina sa ilalim ng Dolomite Beach? Pacquiao. Hindi malo, Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mga kababayan. Sabi niya, may makina doon sa Dolomite Beach kaya kurakot si Duterte mga kababayan. Sabi niya, maghukay ka, Hinukay mo ba? Nakita mo yung makina sa Dolomite? Yung mekanismo mga kababayan, akala niya makina yun. Mekanism. Iba ang mekanism sa makina. Sa ilang ahensya ng ating gobyerno. At hindi lang po yan, marami tayong mga ebidensya. Yung mga korupsyon na hindi katanggap-tanggap sa aking damdamin na makita. Hanggang ebidensya ka na lang. Dito Kung mayroon ka talagang pagmamahal sa bayan, dalhin mo yan sa korte. sa ating bansa. Dahil ako'y naniwala. Kaya naghirap ang ating bansa. Dahil sa mga politikong katulad mo, ang malaking katanungan mga kababayan, bakit nananalo pa rin ang agayang mga gunggong na ito mga kababayan? Yung pagkapagbigay ng advice tungkol sa corruption, para kang tinuturuan ng taong mas bobo pa sa'yo. Makapagsalita, akala mo kung ang gagaling. Ganyan po talaga mga kababayan yung taong kulang-kulang sa
intellect. Meron lang silang ideang kakarampot. Feeling ng mga kababayan na ang dami ng alam. Tapos, mas malakas ang bunganga eh. Oh. Confident mga kababayan sa kanilang maliit na kaalaman. Pero hanggang lang salita lang mga kababayan. Wala po yan napatunayan. Nagawa. Oh. Puro ngawa. Naghirap at nagdusa ang sabay ng mga Pilipino. Maraming mga walang trabaho. Bagsak ang ekonomiya natin dahil po Sabihin mo yan kay BBM. sa korupsyon. Ang korupsyon talaga ang kanser ng ating bansa. Tapos, nakijoin ka sa Bagoong Pilipinas na number 1 issue, corruption. Correct me if I'm wrong. Guys, correct me if I'm wrong. Kung makapag-English ka, wrong ka pa. Okay, so, nagdagan ko na ng komento, no? Yung issue ng corruption sa administrasyon ito, yung pinaka-latest na survey ng SWS. Tinanong ang mga respondents yung areas of governance, different areas of governance, at ano yung satisfaction nila. Okay, may mga areas of governance na satisfied ang respondents. Example, yung pagbibigay ng tulong kung may disaster. Nako, mataas. I think, positive 64%. Ibig sabihin, yung satisfied as dissatisfied, minus na, ang remaining net satisfaction rating, ayos. So, mabilis ang gobyerno pagbigay ng pag may nasasalanta sa mga sakuna. Sunod, pagtulong sa mga pobre in terms of ayuda. Ayun. Okay rin kasi billions of pesos ayuda. Ano pa yung isang aspeto ng governance? Yung pabahay. Positive 47%, 60% ata yung pagtulong sa mahirap at positive 47% yung pabahay. Ayun. Maganda ang response ng tao. Kaya lang, ang pinakamababa, negative satisfaction rating, fighting graft and corruption. Kung hindi ko negative 26%. Ang daming dissatisfied sa kampanya ng gobyerno ngayon laban sa corruption. So, number 1 issue ng administrasyong ito, yung corruption. Tapos, dyan na ang Manny Pacquiao, nag-promise noon, baka nakalimutan niya na hahabulin niya ang ill-gotten wealth ng mga Marcos. I hope ma-remember niyo pa. Ngayon, biglang bumaliktad, sumama sa partido ng Pangulo at member na siya sa alyansya ng Bagong Pilipinas. Paano ngayon iimbestigahan ba niya yung mga nangyari sa flood control projects? Sige nga. Ano pa? Iimbestigahan ba niya yung mga issue sa smuggling? I don't know kung totoo ba itong I have nothing against Manny Pacquiao as a boxer, as a person. Dahil galing siya sa hirap, I believe na may puso siya na tumulong. Kailan? Pagiging senador? Yung speech na yan, kung ituloy nyo, wala siyang nabanggit na wala siyang nabanggit na batas na naipasa niya. Ang mga sinasabi lang niya, yung mga kinandak nila na investigasyon. Ang tingin niya, ang trabaho niya bilang senador is mag-imbestiga lang. Yung investigasyon na yon, hearing o inquiry in aid of legislation. Dapat makagawa siya ng batas. Mabuti pa si Willie Revillame. Biglaan, nag-file siya ng kandidatura. Last minute, kahapon. In-interview siya ng 1PH. Tinanong na, anong plataforma mo? Anong gusto mong mangyari? Sabi niya, tututukan ko ang mga senior citizen. Diretso. Gagawa ko ng batas para yung discount ang senior citizen matagdagan. Kasi ngayon 20%, plano niyang gawing 30%. Yung mga ganon. Plus education. Para makatulong ako sa pag-aaral ng mga kabataan. Klaro, may alam
Kaya mabuti pa kaya salamat at nagkandidato si Willie Rebillame. Ang tagal ng kinukumbinsi ng taong bayan itong Kuya Willie na ito, at salamat, pinagbigyan niya ang taong bayan at kumandidato na. Sana itong makagaya ni Willie Rebillame, Atty. Vic Rodriguez ang piliin na mamamayang Pilipino para may kabaguhan naman. Kailangan kong Pacquiao, Lapid, iba pang I don't know, saan papunta ang ating bansa.